Ayun po. Karamihan naman po sa atin alam yung Matthew 7:24 to 26, no? Na sinasabi doon yung ang tao nakikinig sa aking salita at sumasagawa nito ay isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay o ang kanyang pundasyon sa isang bato. Ayun po, sabi dito, yung kanina po sa devotion, yun sa may 16, buong puso kayong umawit ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Napakaganda po. Ayun po, kung isa po tayo dun sa mga taong matalino na nagtatayo ng kanyang pundasyon sa isang bato, sana sundin natin yung sinabi ng ating Diyos na buong puso na tayong umawit mga awiting espiritual. Tayo umawit. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secured. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Tayo po umawit sa ating Panginoon na may pasasalamat. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your love is faithful. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. The word is faithful, mighty in power. God will deliver me. Of this I'm sure. Let's sing Jesus. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your Jesus. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're a firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy. For the last time, let's sing Jesus. Jesus, you're a firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy.
Nung nakaraang taon, 2020, marami tayong mga bagay na hindi inasahan nangyari. Noong mga unang buwan, yung parang pag-init ng World War III. Tapos, nagkaroon ng ashfall ng Taal. Tapos nagka-pandemic. Ito lang mga nakaraang buwan. Ayun yun, dumating yung bagyong Rolly. May kita natin na ang buhay dito sa mundo is uncertain. Katunayan nun, maraming personalidad na kilala na namatay. Kaya kung nagkikiling tayo sa buhay dito at hindi sa Panginoon Jesus, mag-isip-isip na tayo. Doon nga sa kinanta natin kanina na Jesus is the firm foundation. Totoo po yun. Na kung tayo ay nagkikiling sa Kanya, ano man dumating sa ating buhay, alam natin na meron yung sustenance na binibigay niya. Nagpro-provide siya. At alam natin na ang dumating man na mawawala ng buhay natin dito sa mundo, makapiling natin siya. Kaya yun, sa ating pagkanta ng worship song, ini-invite ko po kayo na magbulay-bulay. Isipin niyo kung nagtatayo ba ako ng aking buhay sa ating Panginoon Jesucristo. Ibinibigay ko ba yung best ko para sa Kanya? Let's challenge ourselves to build our life for Christ. Every praise we could ever bring, worthy of all breath we could ever bring, we live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Say holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Let's come and worship our God, for He's worthy. He is worthy. Sing. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save.
and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, one Lord, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those who sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, our Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, our Lord, and I will not be shaken. Tayo po manalangin. Dakila ka, Panginoon. Ikaw lamang ang aming papupurihan, Panginoon. Ikaw lang ang aming pasasalamatan, Panginoon, sa mga kabutihang ginawa niyo sa amin, Panginoon. Hindi namin masusukat ang iyong pagmamahal sa amin. Ang iyong pag-uunawa, Panginoon, sa mga nakagawa namin kasalanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po dahil nandyan si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Nawa po matuto po kami na ibigay, Panginoon, yung best namin para sa inyo, sapagkat sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong mga salita na kami ay nalikha para kay Jesus. Panginoon, nawa po matuto po kami na mahalin ka lalo, Panginoon, sa aming buhay. Nawa po ma-share po namin, Panginoon, yung pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin, sa mga taong nakikita namin, sa mga taong nakakasalumuhan namin. Maraming salamat po sa uli, Panginoon, sa umagang ito. Dahil kami tinipon upang magpuri sa inyo, upang hanapin ka. Isang malaking opportunity po, Panginoon, ang binigay niyo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Buksan po natin ang ating aklat sa Hosea chapter 6 verse 1. At ito po ang sinasabi. Halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya ang lumapa, ngunit pagagalingin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit tayo kanyang bebendaan. Pagpalain po ang pagkabasa at pagkaunawa ng kanyang salita, tayo pong lahat tayo yumuko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataong muli na ang inyong lingkod ay makapagsalita at makapaghatid ng turo at aral sa inyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin na sa mga oras na ito, kami po ay inyong gabayan ng inyong Espiritu Santo sa buong araw na ito. Kayo po ang patuloy na ingat po sa amin at kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Sa Panginoon, sa aming pag-aaralan at makikinig, pakikinggan, kayo Panginoon nawa ang manguna at kung ano man po ang aming mga mapakinggan, ito po sana ay aming magamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ito lamang po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy New Year po sa bawat isa. Hi. Ano ba to? Anong gagawin ko dito? Ganyan ba yan? Parang wala naman. Ano ba yan? Parang susi ng kotse. Ganun. Doon. Wala naman. Ay, ano nangyari? Kailangan nito ng mahaba-habang practice. Tsaka ayan. Happy New Year po sa bawat isa. No? Ito po ang pangalawang linggo ng 2021. So naisip ko po kasi, nang pumasok itong pandemic na to, hindi na ako nakapagsimba. Ay pinagpapala naman tayo ng Diyos kahit na tayo po ay nasa panahon ng pandemic. So, syempre, kailangan natin ibalik yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Biruin mo, ang saktong-sakto kung iisipin mo, nagkaroon ng pandemic. Maraming tao nawalan ng trabaho, nawalan ng kabuhayan, lahat apektado. Saktong-sakto napasok ako sa kumpanya na ito. Yung iba nawalan ng trabaho. Kami naman ang nadagdagan ng trabaho. Lumobo yung production, dumami yung trabaho. So nagtuloy-tuloy, no? So ganun pa man, may negative, may positive na nangyayari sa bawat isa. Lahat tayo apektado, no? So dumating, naalala ko ulit, mga panahon ng ako po yung estudyante pa, ang sabi sa Manila Bible Seminary, wala daw makakatigil ng pasok sa MBS. Nung mag-pandemic nga, lahat sarado, pati church. tigil ang lahat. So, minsan siguro bawat isa sa atin naranasan yung mga bagay na para kang dumating sa punto ng yung pananampalataya mo parang nanlamig. Gawa nga yung nagsara yung church. No? Nawala yung fellowship, nawala yung gatherings, nawala ang lahat. Mismo meeting kailangan online. No? Iba pa rin kasi yung kapag nakikita mo yung kapwa mo na nakakasama mo face to face. Diba? Parang sa school. No? Ganon. So, iba pa rin yan.
So marami tayong mga pangyayari sa buhay natin itong nakaraang 2020 na maaalala natin na pinagdaanan natin. No? So ang sabi po, ang topic po natin ay reset. As a new beginning as Christian. Yun, mandar na. Ayan. Meron po itong pamagat na ay dyan na ba? The New World. Yan. Nakakita ko tong title na to kasi doon sa pinapanood kong anime, napapasok na sila ng New World. No? New World. As a new beginning, as a Christian. Kapag sinabing New World, at pag sinabing reset, so magkaiba lang sila ng term pero halos connected naman sila. No? Kapag sinabing New World, tayo papasok sa panibagong mundo. Ang lahat bago. Magsisimula ulit tayo sa simula. Kapag sinabi namang reset, pinakang reset, eh yung gadgets natin. Computer, cellphones, no? Kahit na anong gadgets pa yan. Pagka yan po ay medyo bumabagal, naglalag, kailangan i-reset, kailangan mo siyang ipagpahinga. Kasunod po, ayan. Ang sabi po sa Hosea chapter 6 verse 1, "Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds." No? Una po sa ating pong body of message, number 1, ang makikita po natin sa temang ito, yung panibagong relationship. A new relationship. Ang sabi po dito, the first thing that happens when we give our lives to Christ is that give us a new relationship. Kapag binigay po natin ang ating buhay kay Kristo, no? Ito po ay nagpapakahulugan na tayo po ay meron ng panibagong relationship sa ating Panginoong Hesukristo. So ngayong 2021 po, magkakaroon po tayo ng panibagong relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Yung 2020 kasi, marami tayong nagagawang bagay na mali, marami po tayong nagagawang pagkukulang. Although, tayo po ay nasa panahon ng ating pagiging mananampalataya, pero hindi po ito mawawala na tayo po ay nagkukulang pa rin. No? Dumaan nga po yung pandemic. Halos nawala na rin sa isip ko yung yung tamang term ba doon? Talagang tuluyang nanlamig. No? Parang nakakatamad na. No? Pati pasok sa trabaho, sa bahay na lang, nakakainip. No? Parang ganon. No? Tuluyan nanlamig. Marami pa nagdaang pagkakataon din sa atin sa nakaraang taon ng marami dito rin po yung failure. No, marami po tayong failure na pinagdaanan. Ayan. Ngunit ang iba naman po dito ay nagsasucess. Diba? Marami po tayong nagagawa sa nakaraang taon. Marami tayong pinagdaanan na kagaya ng mga bagyo, lindol, at sakuna. No? Marami tayong ginagawang effort. Sa kakaisip ko nga kung paano ko madadagdagan yung income ko, pati yung mushroom, pinasok ko. Yung mga, siyempre kagustuhan. Pero bago kami pumasok dyan ng mga tita ko kasama ko dyan, mga kapatid ni tatay. Pero bago namin pasukin yan, nag-try muna kami dun sa, tawag na yung tita Bunso, food hub. Ang kinauwian, karinderya. Kasi kanya-kanya daw kami puhunan, ganyan-ganyan. Ang idea,
medyo social ang dating. Pero nung makita namin yung location, ang kinauwian, yun nga, karinderya, 3 ulam, tapos may konting barbecue. Yun lang. So, nalugi po yun. No? So, nag-try kami ng panibago. Yun nga, yung mushroom. So, medyo okay naman. Kaso may problema pa rin. Kasi hindi siya nagsasabay-sabay ng tubo. So, pagka kulang yung harvest, kukuha kami doon sa isang pagkukuhanan namin ng fruiting bags. No? Para, syempre, ma-supply mo yung wants nung customer mo. So, ganun pala yun, kako. Akala ko, pag nag-business ka, kikita ka na lang. Pambira, todo effort ka rin pala. Yung, parang, parang, medyo mahirap. Tapos, kakain ka rin pala ng mahaba-habang oras. Biruin mo, galing ka ng trabaho, dediretso ka rin doon. Mapapabayaan mo pa yung ministry mo. Kasi, ang dami mo nang gagawin. Ang dami mo nang iisipin. So anything, kahit ano pa man yan, nasusupply naman natin kung ano yung gusto ng mga customer mo. Pero isang bagay na naisip ko na biglang pumasok sa isip ko, hindi ko dapat kalimutan yung paglilingkod sa Panginoon. So eto dapat reset, no? Kailangan natin mag-reset. Sakto, 2021, panibagong pagkakataon to. Madami tayong discouragement na nakukuha minsan sa trabaho, sa ministry, ang dami niyan. Ngayon, kung papansinin natin yung mga discouragement, talagang discouraged ka na forever. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan natin mag-reset. Kumbaga, 2021, mag-build tayo ng panibagong relationship sa ating Panginoon. Pangalawa po, maikli lang naman to, 3 linya lang naman to. Pangalawa, new relationship, new challenges in the year 2021. Ang sabi po ni John F. Kennedy sa kanyang kasabihan, we choose to go to the moon in this decade, and the other things not because they are easy, but because they are hard. John F. Kennedy. Yan po yung kasabihan ni John F. Kennedy. Yung, naalala ko ang pangalan, si Elon Musk. Kung familiar kayo sa pangalan ni Elon Musk. Siya yata yung nag-i-sponsor para magbuo ng panibagong nation o community doon sa Mars. No? Yung Elon Musk. At nakikita ko sa newsfeed sa Facebook, parang siya na rin yata yung lumalabas na pinakang mayaman daw sa buong mundo. No? Sa isip-isip ko, grabe itong taong to. Sasagutin niya pa yung one-way ticket ng mga magta-travel. No? Ganon siya katindi. Ngayon, ang sabi naman po ni John F. Kennedy, we choose to go to the moon in the decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, napakaganda po nung sinabi ni John F. Kennedy. Nung mga bata pa kami, nila Levi, nila Ricardo, nila Makmak, yan yung mga kabataan. Mas matanda ako sa kanila. Ako ang pinakang matanda sa mga yan. No? Pero, nung mga time na mga teenager pa po kami, siyempre, basketball tayo. Basketball kami. Computer tayo. Computer kami. Pagtapos ng simba, mawawala na kami niya, bigla-bigla. Tanghaling tapat. Tirik na tirik ang araw. Maghahanap kami ng basketball court niyan. Ayan. No? Tagal na nun. Tapos, kung wala kami makitang court, diretso kami computer shop. Ngayon, sa paglalaro namin ng computer, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ng, siyempre, mga kasama ko. Doon papasok yung mga excitement sa paglalaro. Parehas lang naman, basketball o computer games. No? Sa computer games kasi, o kaya sa basketball, makakaramdam ka ng excitement, ng challenges. Nakikita mo,
Mapapaisip ka, medyo malakas yung kalaban ko. Paano ko siya tatalunin? Nandoon yung challenges. Diba? Sabi ni John F. Kennedy, we choose to go to the moon in the decade. Gusto na, pinili natin pumunta sa mundo eh. Hindi dahil sa madali, kundi dahil ito ay mahirap. Yung excitement mo sa challenges, nandoon. No? Yung excitement mo na na-challenge ka para talunin yung kalaban mo, nandoon sa nararamdaman mo. Iisip ka ngayon ng idea, strategy, technique, kung ano ang mga kailangan mong gawin para talunin yung kalaban mo. Ito yung mga lesson na nakuha ko ng mga tayo ay naglalaro pa. Ngayon, yung excitement mo rin ng kung paano ka magkakaroon ng, kung paano ka magiging mas malakas. O kumbaga sa laro nga, kung paano ka magle-level up. Kumbaga sa basketball, kung paano ka mag-develop. Kung dati ang alam mo lang isang dribble ng ganyan, kanan lang. Ngayon, dahil sa gusto mo mas gumaling, 2 kamay na, palitan. Pwede, 2 bola sa 2 kamay. Di ba? Kung paano ka maglalaro. Dati ang takbo mo sa basketball, isang diretso lang. Ngayon, meron ka ng crossover o paikot-ikot sa ano. So, yun yung excitement natin kung paano pa mas matuto, mas gumaling. No? Base rin ito sa ating mga sariling strategy o sa mga nagtuturo sa atin. No? Creating of new ideas, tactics, and techniques. No? Sa paggawa natin ng mga taktika, mga strategy natin. No? Minsan, dahil sa computer games na to, o ito sa mga paglalaro na to, kahit nung mga bata pa tayo, no? Na tayo nakikipaglaro sa ating mga kaibigan, no? Dito, naia-apply din natin ito sa buhay natin. Kung paano natin gagamitin yung strategy natin, kung paano tayo mag-iisip ng idea, kung saan tayo kukuha ng mga techniques. Nagre-research tayo, hindi natin alam yan, pero ginagawa natin yan. Kasi ang buhay natin sa realidad, hindi naman talaga siya computer games. Ang sarap na maging basketball player eh. Kasi nagbabasketball ka na, naglalaro ka na, nag-e-enjoy ka pa, kumikita ka pa. Masarap din naman pero wag naman sana yung maging boksingero. Masakit yun eh, no? Pero sa realidad ng buhay, sa mga normal na taong kagaya natin, mapupulot natin yung mga lesson na ganito. No? Sa trabaho natin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung paano ba natin i-defeat yung isang problema na nasa harapan natin. Di ba? Nakikita natin kung ano yung kinakaharap natin problema. Problema sa pamilya, problema sa pananampalataya, problema sa trabaho. Andiyan dyan lahat yan. Nasa tabi natin yan at hindi mawawala yan. Ngayon, nasa strategy natin kung paano natin ito lalabanan. Sabi ko nga doon sa pinsan ko, naka-live ba tayo? I then pray. Sabi ko nga doon sa pinsan ko, kasi galing ng ano yan eh, ng mental. Siyempre, dumating siya sa bahay. Hindi nagkikwentuhan kami. Kasi mahusay siya eh. Mahusay siya sa bugbugan. Sabi ko, alam mo din, Bray, kung ang bawat problema madaling matapos o masolusyonan sa bugbugan, pag ikaw nanalo, ikaw tama, hindi naman kasi gano'n ang buhay. Ang buhay, hindi pwede lahat daanin mo sa away o sa gulo. Di ba? May mga problema, inaayos natin sa maayos na usapan. Di ba? Sa maayos na pakikisama. No? So, ganun po. Ang sabi po, sa 2021, magkakaroon tayo ng mga panibagong challenges, panibagong mga hamon at panibagong mga pagsubok. Sa year 2021, dito rin po, no,
sinasabi natin, pangatlo, new hope. Ito po yung panibagong pag-asa. Ang sabi po ni John Lennon sa kanyang kanta, yan, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Yan sabi ni John Lennon. No? Dumating na po ba sa punto ng ating buhay sa nakaraang taon, yung tipong lahat kontra? Naranasan na ba natin yon? Ang lahat parang halos dumating yung parang wala nang pag-asa, lahat negative na. Pero dahil sa eagerness mo na magpatuloy, lumaban, o parang yung 1:100, ikaw na lang yung nagtitirang may pag-asa. Sige, laban pa tayo, pero lahat ng kasama mo parang suko na. No? So siguro dumating din na sa atin yon, no? So patuloy na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. So ang 2021 ay ibinibigay sa atin ng Diyos para simulan ng ating panibagong simula sa ating buhay. So kung ano man po yung nangyari sa buhay natin sa mga nakaraan, ito ay magiging mimistulang nakaraan na, kumbaga lumipas na. No? Kaya minsan nahihirapan ng tao na humakbang papunta sa kanyang pupuntahan, kasi yung paa niya nakapako sa pintuan ng bahay nila. No? Hindi maihakbang paharap. No? Kumbaga, hindi makapagsimula. Isa rin yan nakita ko dun sa experience ko dun sa kabute. Kung hindi ka talaga kikilos, hindi mo makukuha. No? Kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka kasi meron na nga kaming pagkukuhanan, ando doon na yung sa tita ko. Tapos kung kulang man to, meron kaming isang source. No? Yan ang maganda pag meron kang resources, meron kang pagkukunan. So, makukuha mo siya ng mas mababa. Yun ang punto ron. Ngayon, dahil sa pagod ka, nahihirapan ka, nalalayuan ka, hindi ka kilos. Pag yun ang iniisip mo, hindi ka gagalaw. Pagka ang iniisip mo, pagod ka, ayoko na, suko na ako, wala na. Tapos na. Di ba? Ngayon, pero kung iisipin mo, konting effort lang, konting sipag lang, konting dagdag lang, konting tiyaga lang, gagalaw ka. At pag nasimulan mo, kaya mo naman palang tapusin. Kaya ko naman pala. Di ba? Kaya naman pala eh. Parang, kaya naman palang gawa ng paraan, kaya naman palang gawa ng ibang taktika. No? Yung ngayon, dahil nakikita mo na, na-experience mo na, iisip ka ngayon kung paano siya ngayon mapapadali. No? Parang sa buhay natin, medyo mahirap ang pinagdadaanan ngayon. At least, nararanasan mong nahihirapan ka. Ngayon, iisip ka ngayon ng paraan kung paano siya mapadali. Parang simple lang, no? Parang ang simple lang sabihin na medyo mahirap. Kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas, hindi naman madaling maging presidente ng Pilipinas eh. At hindi rin madaling marating ang position na yan. Pero dahil nararanasan mo at nandoon ka, pwede natin namang gawing simple. Meron tayong makakasama, meron tayong mapagkakatiwalaan na pwedeng mapadali yung gawain. Diba? So sa ginagawa natin. No? So ibig lang po natin na ito sabihin sa atin mga kapatid. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lagi po tayong tuloy-tuloy na lumaban. Nakakalungkot nga po dito sa 2020. Nagdaang 2020, no? Ilang kamag-anak namin yung binawian ng buhay. No? At
nag-effort pa kami, pa-Bible study pa kami doon sa, sa ano, sa, doon pa rin, sa Bulacan. Doon lang naman ako pabalik-balik eh. Biyahe lang ng biyahe. Pag grab ko na rin, kasi minsan, kapag wala akong magawa sa bahay, wala, as in wala talagang magawa. Naghahanap talaga ako ng ibang pupuntahan. So, at least doon, may nagagawa ako, may napapala ako. Yung oras ko, hindi na uubos sa wala. Parang ganun na yung mindsetting ko. So, ayun, ginawa namin yung effort namin. Bandang uli, unang nangyari, yung ang kapatid ni tatay, si Tito Tuto, alagutan ng ugat sa ulo. Patay. Tapos, ito namang sumunod, dumating yung isang kapatid ni tatay na babae, si Tita Litlit. Cancer naman yung kinamatay. Ang taba nung dati, medyo maganda yung katawan niya dati, pero nung umuwi siya dito ngayon, sobrang payat, tapos nag-bloated na yung tiyan. Yan pala, ang kwento nila, sabi ng mga doktor, kasi nabubulok na daw yung laman loob. Hindi na kumakain, tapos hindi na, hirap ng, lagi na lang nakahiga, hindi na rin makapagsalita. Hanggang sa lumipas na lang yung oras, yun na, doon na siya sa higaan niya namatay. No? Active yun sa Cruzada Church. No? Tapos, ang dami natin pinagdaanan. Yung pag-aayos pa ng mga papers, nung namatay yung tito ko, halos 1 linggo ako hindi nakapasok. Akala ko fix yung sahod namin, hindi pala. Yun. Ganon nangyari. So, pinasa ko na yun. No? So, marami tayong pinagdaanan, no? Bago pa mag-pandemic, tapos nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo, no? Kung ano-ano pang mga nangyari sa year ng 2020. So, sa taong 2021, hindi malayong pagdaanan ulit natin yan. No? At least, dito, naranasan natin at nakita natin yung mga bagay-bagay na dapat nating makita, yung mga lesson na napupulot natin sa bawat pinagdaanan natin. Pangalawa po, no, a new relationship. Sa new relationship, nandyan po yung panibagong opportunity, panibagong challenges, at panibagong pag-asa. Sa pangalawa po, a new purpose. Meron pa tayong panibagong layunin bilang mga Kristiyano at mga lingkod. Remember, ang sabi po, remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. Ito po, sinabi rin po ito ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi ko na po nailagay diyan yung verse. Pero ang sabi niya, kung nasa ang iyong puso, nandoon din yung kayamanan. At ang sabi din po ng ating Panginoong Hesukristo, no, you cannot serve two masters. Ang pinupunto po ng ating Panginoong Hesukristo doon, kung nasaan yung iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan o yung iyong treasure. No? Sa taong 2020 po, ang Pilipinas ay dumampo sa napakaraming pagsubok. No? Nariyan po yung mga bagyong sunod-sunod na malalakas, no? Yung mga bulkan na pumutok, mga lindol, ang mga pananakop ng teritoryo ng China, tapos yung yung COVID-19, no? Sabi natin, etong taon ng 2020 ang masasabi kong malalang taon eh. First time ko kasi makaranas din ng pandemic. Ganito pala kalala. Tapos, napaisip ka na lang, syempre, kung paano mo isosurvive yung sarili mo. Sa totoo lang sa akin, sa pandemic na to, dahil nga ang trabaho ko niya nasa labas, hindi ko naman siya gaanong maramdaman. Kasi nasa area ako
paikot-ikot ako dyan. Halos hindi ko rin naman makita yung pagkakaiba. Mas ramdam ko siya nung nakakulong ako sa bahay. Parang hindi normal ang mga nangyayari. Diba? Parang hindi siya normal. No? Pero pag ako nasa labas, wala lang, parang normal lang. Yan pala, kaya pala gano'n, kasi yung COVID-19, ano naman siya, hindi siya aerial. Mas nabubuhay nga siya doon sa mga malalamig na lugar. Kaya ang advice nga ng mga doktor, open air. Kailangan maluwag. At saka hindi rin siya tumatagal sa init. No? So, a new purpose, magkakaroon po tayong panibagong layunin. No? Ang layunin na to, ang magbibigay sa atin ng panibagong paglalakbay, no, para harapin ang 2021. No, iwasan din natin makinig po doon sa mga yung mga ngayon 2021, swerte yung ganitong kulay, swerte yung ganitong pagkain, no? Iwasan din po natin 'yon, no? Ang sabi po, some people are much focused using their energies to reach their goals, no? Ang mga tao daw po, minsan sa sobrang dami ng focus o sa pagiging focus nila, ay nauubos na lang yung kanilang energy para makuha yung kanilang mga goals. So, tignan po natin. Drive your life with a purpose with God. Yan naman po. Ito po ay paalala po sa ating lahat na tayo pong mga tao ay napakaraming layunin sa buhay. No? Pero kung tayo po ay magkakaroon ng goal o purpose, ilagi dapat nating isama ang Diyos o yung ating pananampalataya sa ating buhay. Isa po sa mga goal ko ngayong 2021, kung ako mabibigyan ng pagkakataon, yung makabalik ako sa paglilingkod. Kasi ayoko naman na tatanda ako nang wala akong ginagawang hindi naglilingkod. Sayang naman yung 4 na taon. Sinayang ko na nga yung 2 years kong IT. Hindi ko nagamit, pati pa naman yung pagpasok ko sa seminary ng 4 na taon, masasayang pa. Di ba? Saka, ang layunin natin sa paglilingkod, hindi dapat mawala. Although pumasok po sa isip ko yan, na parang gusto ko nang umayaw, gusto ko nang sumuko, ang dami kasing discouragement nga sa ministry. Pero hindi ito dahilan para tumigil. No? Sa halip, pakita natin na yung kabaligtaran, no? Maraming hihila sa'yo, pababa, para ibagsak ka. Pero, hindi ka papaapekto. Kaya natin yan. So, yan po yung isa ko sa mga purpose na maglingkod, mamuhay ng normal, pero ang paglilingkod ay hindi pa rin mawawala. No? Panghuli po, a new journey. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Ito po yung sinasabi natin kanina. Ito, maganda itong kasabihan natin. Ang sabi ng Chinese Proverbs, sabihan nila, no? Ang journey, ang malayong paglalakbay daw po, ay nagsisimula sa isang single step. No? Ngayong 2021 po, no? Ang paglalakbay natin ay nagsisimula na. At magsisimula to sa isang maliit nating hakbang. Diba? Yung hakbang natin. No? Parang yung experience ko lang din sa pag-iikot ng kabote. Pagkuha ko ng kabote niyan, hindi pa tapos yung gagawin ko niyan. I-deliver ko pa yan. Kasi 3 araw lang yan, manilaw-nilaw na yan. Wala na yung fresh niya. Mabilis siyang mabulok. So, ang gusto ko, pagbukas ng customer ng ganun sa kabote, kasi pag sariwa siya, maamoy mo talaga, mabango. Gaganon talaga yung amoy niya. No? Ngayon, yun yung gusto kong maamoy nila. Pero pagka dinilip, kinuha mo ngayon, bukas, medyo wala na yung amoy. Tapos magbabago yung kulay. No? Real talk yan. Medyo mahirap. Medyo maselan siyang alagaan. Medyo mahirap alagaan. No? So, pagkuha ko niyan, kailangan deliver agad.
hindi pa tapos. Minsan ginagabi na ako, no? Ganon ang nangyayari, no? The beginning of new life. Ang 2021 ay nagsimula po ng gaya ng kasabihan ng Chinese, no? Ang paglalakbay ng malayo ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. So ngayon, doon po tayo magsisimula sa isang maliit na hakbangin lang. Hindi mo naman kailangan humakbang ng pagkalayo-layo o lumaktaw para simplihan mo lang. Parang kahit na may mga tinik-tinik dyan sa daanan mo, huwag ka magmadali. Simplihan lang. No, simplihan lang. Parang huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kahit na gaano pa kalayo yan lalakbayin mo, mararating at mararating mo rin naman yan. Mararating at mararating din natin yan. Lalo na sa mga kabataan na nagsisimula ng kanilang buhay, ng kanilang paglalakbay. No? Pangalawa po, a journey with faith in Christ. Lagi po natin tatandaan na ang paglalakbay natin, kahit na gaano man kalayo yan, tayo po'y maglalakbay, nakasama natin ang ating Panginoon. Sa ating pong paglalakbay, huwag natin kakalimutan ang ating pananampalataya kay Kristo. Dahil siya ang ating magiging gabay sa ating paglalakbay kahit saan man tayo magpunta. Napakahalaga po ng pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. Maraming ako napapakinggan din sa newsfeed ko sa Facebook. Yung mga atheist na ayaw maniwala. Kasi ang gusto nga nila, reality. No, reality. Ano ba natutulong ng faith, belief sa buhay ng isang tao? Eh wala namang evidence. Ang lahat ito ay nararamdaman lang. Mind setting, parang gano'n ang gusto niyang sabihin. Pero itong faith na to, itong belief na to, itong pananampalataya na to, hindi niya talaga kayang intindihin yun. Kasi ayaw naman niyang intindihin. Gano'n lang yon. Sa ating pananampalataya, sa ating mga Kristiyano, hindi lang po tayo basta bumabase sa emosyon lang. Meron tayong basehan dito. Yung pananampalataya natin, meron tong historical facts na talagang nabuhay si Kristo. Merong Kristo na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. So medyo iba na yun, topic na yun. No? Basta tayo bilang mga Kristiyano, manlalakbay sa mundong ito, tayo po ay laging maglalakbay na kasama ang ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, meron po akong gustong iparating po sa atin. No? Tatlo to. Alam ko lagi naman natin itong naririnig. No? Ang reset, pag sinabing reset, lahat babalikan mo sa simula o magre-restore ka. No? Magre-restore ka. Kumbaga, pag humatching ka, panibagong masarap sa pakiramdam, nakahatching ako. Di ba, ganon? So, i-reset mo yung buong katawan mo. Unang-una po, makikita natin ang reset na sinasabi dito, a new beginning as a Christian, ay sa ating pong pag-iisip. Mind setting sa ating pong mind, spirit, at katawan. No? Yung body natin. Mind, spirit, and soul. No? Ang buhay po ng Kristiyano ay para pong isang mahabang kalsada. Minsan, diretso ang daan. Minsan, liku-liko. Minsan, bako-bako. Minsan, may tulay. Minsan, maliligaw ka pa. Bakit ko na-example doon? Kasi yung trabaho ko andun sa kalsada eh. Minsan, dead end. Huwag naman sana tayo dumating agad sa dead end. No? Pero ganun po ang buhay. Sa mindsetting po natin kung paano natin pangahawakan ng sitwasyon. Nasa spirit natin, nasa pananampalataya natin kung paano natin na titignan o gagalawan ang mga sitwasyon na meron tayong kinakaharap. Kung tayo ba'y magagalit, tayo ba'y mapipikon, o kung tayo ba'y magiging cool lang. No? So,
Ang 2021 ay gamitin po natin bilang panibagong pagkakataon at panibagong layunin. Sa panibagong paglalakbay na kasama ang ating mga kaibigan, pamilya at ang ating pananampalataya sa Diyos. So marami po tayong nagagawang pagkakamali o kakulangan sa taon ng 2020. No? Pero ito po ay may panibagong pag-asa o panibagong pagkakataon sa darating na 2021. So reset our mind, reset our spirit, reset po ang ating buong pagkatao para sa ating pong Panginoon, para sa panibagong panimula natin bilang mga Kristiyano. Kung hindi po natin alam kung paano magsimula, back to basic tayo. Simulan natin kung saan tayo nagsimula. Simulan natin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa aming napakinggan. Dalangin namin, kami po ay nakapulot ng aral, nakapulot ng lesson sa aming mga napakinggan, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming patuloy na gawain. Kayo po ang patuloy na manguna at magpala sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa paggabay ninyo sa aming pag-aaral at nadalangin namin na patuloy niyo po kaming pag-ibayuhin at i-develop at patuloy niyo kaming pag-unlarin sa lahat po ng aming mga ginagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa group chat ng I am a member of the Churches of Christ, may nakapasok na MCGI, ADD. Iwan ko bakit hindi na hinaharang yun. Pinipilit nila na wala daw communion o banal na hapunan o ang ginaganap natin na pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ito po ay totoong nangyari bago ipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo at bago at nang siya'y nasa langit na, ito po'y ginagawa ng mga Kristiyano bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, kabanatang 11, talataang 23, ay ito ang pagkakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro.
Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga mahasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat mo ating kilalanin na ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkadinig ng mga talataang ito. Tayo manalangin. Maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat ang iyong bugtong na anak, ang iyong kaisa-isang anak ay iyong kusang ipinagkaloob upang kami na mga tao na nagkasala ay tubusin sa aming mga kasalanan at upang kami ay linisin at patawarin dakilang Diyos. Sapagkat kami na mga tao ay mga makasalanan, ay ikaw dakilang Diyos ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kami ay tubusin sa aming pagkakasala at kami ay linisin. Maraming salamat, O Ama, at dalangin namin sa iyo ang bawat isa sa amin dito ay iyong linisin at maging karapat-dapat na maging kabahagi at tumanggap ng mga alaalang ito na iniwan ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na iyong pagpalain at basbasan ang tinapay at ang saro na aming ginagamit na mga sangkap upang maganap ang alaalang ito ng aming Panginoong Hesukristo. Maging kalakasan ng lupang katawan namin ito at ng aming espiritual na buhay upang kami patuloy na umasa, upang kami patuloy na manampalataya na ikaw ang iisang Diyos na nagkaloob ng iyong anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagkakaloob. Atin pong napakinggan kanina sa message na tunay na ang taong 2020 ay isang taon na hindi natin inaasahan at nakaranas po tayo ng napakatinding mga pagsubok. Unang-una po itong COVID-19. Sa norte, kasama po dyan ang Isabela, Cagayan. Noong November ay hindi naman, wala namang signal na ng bagyo sa lugar na yon. Ang mga may signal po noon ay dito sa Metro Manila at iba pang kalapit na lugar. Pero yung tubig, ulan, dahil napakalakas po ng ulan, ang sabi nila yung baha na nalanta sa Isabela hanggang sa Cagayan ay nangyari noong 40 years na ang nakakaraan. Ang ibig sabihin, ang sabi nga nila, disaster proportion yung nangyari. At maging dito sa Metro Manila, may mga churches po tayo na naapektuhan, partikular na dito sa Marikina, Montalban at saka sa San Mateo. Dumalaw po kami dyan sa San Mateo, yung Banaba Church. At makikita mo nga talaga yung kapal ng putik nung nagpunta po kami. Pero alam po ninyo, bagamat dumanas po sila ng ganon, ang sabi po ng elder nila doon, Brad, bagamat nakaranas kami ng mas mataas pa raw yung tubig ng baha na yon kaysa yung undoy noon dahil umabot daw sa 3rd floor. Doon naman namin naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa iglesia niya dito sa Banaba. Sabi niya, kung bumaha ang tubig, di naman mabilang ang pagbaha ng pagpapala sa amin na ginamit ng Diyos ang mga kapatiran. Ibig sabihin, yung inaasahan nila na tulong na manggagaling mga kapatid sa gobyerno o kaya sa mga kapatiran, ay hindi ganon karami. Pero sabi niya, yun pong ipinangako sa amin na 40 gallons ng tubig, dahil yun ang unang pangangailangan. Nung daw i-deliver, naging 100 plus. Kaya ang problema na nila kung paano nila i-distribute sa mga kapatiran. Kaya ang sabi daw ng napagpasyahan nila na hindi na lamang sa kanila, kundi maging ang mga kapitbahay. At hindi lamang yon. Halos araw-araw mga kapatid na dumarating yung mga tulong. Kaya tama po ang sinabi ng ating Panginoon sa Malakias. Ang sabi po niya sa chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong maikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dadanas man tayo mga kapatid ng katulad po ng nangyari ng 2020. Napakabuti ng Panginoon. Ang sabi nga niya, ibubuhos pa rin niya ang pagpapala sa atin na minsan ma-amaze na lamang po tayo. So kung tayo po ay tapat sa pagkakaloob, bagamat tayo po ay dumadanas ng mga ganitong mga pagsubok, tapat ang Diyos. Ang sabi niya, try me, subukin ninyo ako. Diyos po ang nangako sa atin. So yung atin pong manginanda sa umaga pong ito, pwede na po nating ilagay sa ating mga offering box, mga kapatid. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore.
Diyos na pinagkakalob mo rin ng encouragement sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras po na ito ay aming pinagkakaloob ang amin pong ilang bahagi po ng aming mga tinatangkilik. Nawa ito po ay inyong tanggapin. Malugod po kayo. At ito po ay magamit ng inyong iglesia sa dakong ito sa kanyang magawain, lalong-lalo na po sa pagpapalaganap po ng inyong banal na salita. Kami po ay umaasa na patuloy niyong i-bless ang lahat po ng aming mga pinagkakakitaan, maging ito man, Panginoon, ay negosyo o kaya'y trabaho. At umaasa rin kami na kayo ay patuloy na magbubukas ng opportunity sa aming mga kapatid na sa ngayon ay naghanap din po ng mapagkakakitaan. I-bless din po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga may karamdaman sa ngayon. Kayo po ang humipo sa kanila upang maibalik ang kanilang dating kalakasan. Nawa, lahat po kami, ang mga kasama sa bahay dalanginang ito at ganoon din ang mga kasama po namin sa aming online service. Lord, sama-sama po ninyo kaming i-bless sa lahat po ng aming mga pinagkakakitaan. At nawa, patuloy yung palakasin ang aming pananampalataya. At ganoon din ang church na ito na magampanan namin, Panginoon, ang aming tungkulin sa gitna po ng pandemic po na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasa dako ng balitaan, mga kapatid. Patuloy po yung ating pananambahan sa online at sa ating dito sa physical sa church. At ang ating pong simula ay 8 hanggang 9:30 dapat. Kanina po, nasa crossing na ako ng Visayas. May napansin ako dun sa sarili ko. Wala akong face mask tsaka face shield. Kaya bumalik ako. So, ayun, hindi nakaabot ng 8 a.m. mga kapatid. Kasi pag press ka pala, parang yung kaliligo mo parang okay na lahat. Binitbit mo na yung mo, dadali mo sa church. Ito nga pala, hindi tayo normal. So, kailangan nating ihanda din lahat yung ating mga dadalhin, okay? At patuloy po tayo mag-ingat, mga kapatid, sa pinagdadaanan natin kasi hindi ko rin akalain yung balita na si General Lim, yung MMDA chairman, PMA yata, West Pointer yun. West Point, nag-aral sa West Point, yung pinag-aralan nila General MacArthur na nung nakarang Monday, sinabi niya na may COVID siya. Then sumunod na week, balita patay na. So, walang kinikilala po itong virus na to, mga kapatid, na hindi natin alam at hindi natin nakikita. At ito nga, may sa mga balita, may mga lumalabas na variant, nagtatransform. So, makadiscover man ang tao, ang mga siyentista ng gamot, yung virus nag-evolve. Gumagawa siya ng paraan para makasurvive dun sa isang medicine na para dun sa old self niya. So patuloy po tayo mag-ingat, mga kapatid, at humingi ng presensya ng ating Panginoon. Kasi siya lang yung pwede nating sandalan sa mga panahong ganito. Okay, mga kapatid, at next Sunday may meeting po uli online ang church board. Church leaders. Okay. Sa 3 p.m. As always. So, yun, mga kapatid, parihin ng Panginoon at nakasama po namin kayo ngayon dito sa church at diyan po sa online, mga kapatid, at maganda yung response na ating mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo, mga kapatid. Dito sila nag-church sa Holy Spirit online. So, purihin ng Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Saan man tayong panig ng mundo,
mag-ingat po tayo at mag-trust sa ating Panginoon. Mga bagong discouragement, tsaka mga bagong temptations. Yun. Kaya sa ating pagsalubong sa bagong taon o sa ating pag-alakbay ngayong bagong taon, sana wag natin kalimutan na let's be grounded in the Word of God. For He is a firm foundation and a strong tower. Let's sing. For the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the walls of the enemy. In a difficult hour, He will crush the power and be the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Let's sing for the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, oh, He will crush the power and bring the powers of darkness underneath my feet. Sa uling pagkakataon, ayan po natin na sa mga boses lala natin marinig. Itaas natin ang boses para sa ating Panginoon. Let's sing for the Lord. 1, 2, 1, 2. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, oh, He will crush the devourer and bring the powers of darkness under. He is a strong tower. For the Lord is the tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, oh, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. In the powers of darkness. And bring the powers of darkness underneath my feet. Papuri sa ating Panginoon, sa Kanya lamang.
Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa natapos naming gawain ngayong araw at sa mga tagapakinig, Panginoon, nasa malayo at nasa ibang lugar. Patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Dalangin po namin sa mga oras na ito ng COVID-19, Panginoon, ay matapos na para ang lahat ay makakilos na po ng normal at maayos, Panginoon. At ganun pa man, ang mga kapatid namin na nawala ng trabaho dahil sa virus na ito ay makabalik na at muling makapamuhay ng maayos para sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. Panginoon, ang mga nangyayari sa aming mga paligid, dalangin namin na kayo po ang maging sanggalang at maging lakas ng aming katawan, Panginoon, laban sa mga virus na ito. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga nag-aaral patungkol sa virus na ito upang makagawa ng mga vaccine. Bigyan niyo po sila ng talino at lakas ng katawan para labanan ang kalaban na ito na hindi nila nakikita. Panginoon, mga doktor at mga nurse, kayo po ang magbigay sa kanila ng mga equipment na kanilang kailangan para makaiwas sa mga virus na ito. Dalangin din po namin ang COVID-19 na mayroong panibagong variant ng virus na kaya niyang mag-adjust. Panginoon, dalangin namin na tumigil na ito. Kayo na, Panginoon, ang pumuksa sa virus na ito. At para sa ganon, ang bawat isa ay makapagsama-sama na at makapagsalo-salo ng maayos at normal. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa araw na ito at ingatan niyo po kami sa aming pag-iwahiwalay at kayo po, Panginoon, ang maging gabay ng bawat isa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and be gracious. The Lord be gracious, gracious.